Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang empleyado ng Napolcom na ngayon lang naabutan ni karma. Matagal na yan gawain ng mga tiwaling mga taga-Napolcom. Mga utak pulis, utak barangay na ang nagrereklamo pa ang ginagawang suspect ng mga tiwaling mga taga-Napolcom, PNP Internal Affairs Service. Tinatakot pa nila ang mga complainants laban sa mga criminal na mga pulis. Kapalit ng perang ibibigay sa kanila ng mga criminal na mga pulis ay agad-agad nilang idinidismiss ang kaso. Biktima ka na ng mga criminal na mga pulis ay bibiktimahin ka pa ng mga taga-Napolcom, PNP Internal Affairs Service. Naalala ko yung isang complainant, nag-file siya ng kaso sa Napolcom at sa PNP Internal Affairs Service. Mantakin mo tinutukan pa siya ng baril ng investigador ng PNP Internal Affairs Service, at yung taga-Napolcom din na nag-conduct ng investigation ay inabsuelto ang mga pulis, kasi nalagyan sila ng pera. Hindi nabigyan ng hustisya ang pagkapatay ng magulang nila sa mga criminal na mga pulis. Mantakin mo yung anak ng biktima, dyan mismo sa PNP Internal Affairs Service ay tinutukan siya ng baril ng investigador ng PNP Internal Affairs Service at sinigawan. Tinakot na kapag hindi itigil ang kaso ay kakasuhan siya ng tiwaling investigador na yan at kanyang ikukulong. Mantakin mo, biktima ka na, bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling mga taga-PNP Internal Affairs Service. Ipinasa Diyos na lang ng mga kaanak ang nangyari sa magulang nila. Alam nyo ba kung ano ang nangyari sa 8 pulis na pumatay sa magulang nila? Ayon napatay din sila at yung iba sa sakit sila namatay. Yan ang tinatawag na karma. Pati yung investigador ay nakarma din, at ang balita sabi ng kakilala naming pulis ay nagkasakit, nakarma din. Yang balitang yan tungkol sa entrapment sa isang empleyado ng Napolcom ay hindi na yan bago. Kasi matagal na yan gawain ng mga korap na mga taga-Napolcom, ayon sa report ng ABS-CBN sa loob mismo ng Camp Crame sa Quezon City nitong Lunes inaresto ng mga tauhan ng Integrity Monitoring and Enforcement Group PNP at CIDG-NCR ang isang tauhan ng National Police Commission. Inaalok umano ng tauhan ng Napolcom ang isang na-dismiss na police major na makakabalik ito sa serbisyo sa halagang 20,000 piso. Pero itinanggi ito ng tauhan ng Napolcom na bayad ang tinanggap ng pera. Sabi niya ito pa merienda mo sabi sa akin ni Major, ayon sa sospek. Sa sumbong ng nagreklamong opisyal, kaya umano ng sospek na maabsuelto siya sa kanyang kaso at maibalik sa serbisyo. Kayang-kaya daw ako samahan sa office ni Commissioner Kalinisan, ayon sa biktima. We decided to entrap him today with the joint efforts of IMEG. This is to make a statement that this is not tolerated by the PNP and Napolcom, ayon kay Police Colonel Marlon Quimno, hepe ng IMEG-PNP. Ang mali pa pinangalanan pa nila ako. Hindi na uubra ang korupsyon sa ating opisina. Tapos na ang maliligayang araw nyo sa Napolcom. Lilinisin natin ang Napolcom, ayon kay Attorney Ralph Calinisin ng Napolcom. Ayon sa Napolcom, paiimbestigahan nila ang mahigit 3 pang personalidad na binanggit ng sospek na nagtatrabaho rin sa Napolcom at sangkot din umano sa pangangikil. Tanggalin nyo na yan, tiyak marami ng biniktima yan na ngayon lang naabutan ni karma. Kapag inabsuelto nyo pa yan, ibig sabihin nalagyan kayo, kitang-kita sa video ng mga taga-PNP IMEG, sa mga tanga at mga korap na taga-gobyerno ay sasabihin walang kasalanan. Kasi mga kabalahibo nila ang suspect, sasabihin ng mga tiwaling taga-Napolcom ay walang kasalanan dahil alam na nasuhulan sila ng mga criminal na mga pulis. Sasabihin lang na ISOS ay pangkape yan kaya walang kasalanan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.